Hi, good morning. Good morning po sa lahat ng mga idol, mga bossing. Ayan. Buti na lang hindi na masyado malakas ang mga ulan natin ngayon. Ayan. Nakaalis po yung aking asawa. Ando na naman, nag-deliver naman. Pero hindi tricycle ang dala kundi yung sasakyan. Sinama si Emilito kasi magpaparehistro ata. Di ko alam kung bukas ang LTO ngayon. Ayan, kasi re-restore isang sasakyan, yung L300. Hindi pa naman siyang paso, pero mas maganda na i-advance natin yung ating pagpaparehistro para hindi tayo mabigyan ng penalty. Ganun kasi ako. Bago po dumating yung kanyang due date ng kanyang pag-expired ng kanyang rehistro, pinaparehistro ko na po para po hindi na po tayo mahuli ng mga atin mga nangangalaga sa kalsada. Yan po yung mahirap po kasi mahuli tayo, lalo na po ngayon, napakahigpit ng atin ngayong mag-ingat na lang po tayo para hindi po tayo napapatawa ng mga ganyan, hindi tayo natitikitan, kaya yan, kasi takot ako sa ganyan. Yan po. Hindi naman nakakatakot yung nanguhuli kasi hindi naman sila nakakatakot kasi yan lang naman yung nag-aalaga ng atin mga lumalabag sa atin batas. Kailangan bigyan din nila ng para hindi mga nagiging matigas yung atin mga nagdadala ng atin mga sasakyan, di ba? Yan, ganun lang po. At good morning everyone. Welcome to my vlog. Nag-vlog po ako ngayong umaga kasi ito po naglilinis ng kalsada, nagbrush ako kasi kanina po paglabas po namin papunta doon sa sasakyan kasi nalalayan ko yung aking asawa, muntik po yung nadulas siya doon, mabuti nakahawak sa sasakyan, kung hindi hihiga siya doon sa kalsada kasi sobrang makapal na po ang lumot. Kaya kinuha ko na po yung dali-dali yung aking pambrush ng mga lumot. Yung po ginawa ko, nagbrush ako ng ang aga-aga. Wala pang bantay yung tindahan, binuksan ko lang tindahan. Kaya high blood din yun. Kasi bisig may bibili, tapos nandun ako nagbabrush. Yun po nangyari. Buti tumayo na yung aking pamangkin, nagising na nga. Sabi ko, doon ka nga muna sa kasi inaayos ko itong kalsada dito. May mga lumot, muntik na kami nadulas kanina. Yan po, kaya nandun ngayon siya. At ngayon, ang akin naman haharapin ngayon, yung aking third floor. Akin naman lilinisin kasi ayaw ko po ng marumi. Yan. Ako di po ako mahilig mangutos. Kailangan kung ano yung nakikita mo ay ganun po ako. Ganun po ang ugali ko. Pero minsan, nang uutos na rin ako pag hindi ko na kaya yung aking nakikita. Ayan po. Kaya ganun po ako. Kaya good morning everyone. Sana po huminto na po itong mga malalakas na ulan. Sana po ay bigyan na po tayo ng ng ating Panginoon ng mga mabuting panahon para po tayo ay paghanap buhay ng maayos sa atin hanap buhay, lalo na po sa mga taong naghanap buhay sa kalsada, yung mga vendors diyan, isa din po yung nakakaawa din yun. Kaya isa din po yun na sinasama ko sa panalangin na kawawa din yun kasi pag di ka nakapagtinda kagaya sa amin, di wala kaming panggastos, di ba? Ganun lang po yun Kailangan gagawa tayo ng paraan kapag hindi tayo nakakalabas at nakakapagtinda. Parang ako yun Pag hindi ako nakakalabas ng bahay nga makapagtinda sa labas, gumagawa po ako ng paraan para po ay kahit papaano mayroon tayong maisaing. Makabili man lang ng bigas. Yun po. Ganyan lang naman. Kailangan natin ng diskarte. Kaya pag wala tayong diskarte, matutulog tayo na wala laman ang ating mga tiyan. Ayan po. Pero ako, madiskarte po ako mulat sa pool. Kaya ayan. At sa lahat ng mga anak ko ay mag-ingat kayo at hindi pa humihinto ang ating ulan. At madulas ang kalsada, lalo na kay Mel, yung nagtatricycle dyan, yung nagtitinda rin, anak ko din yon. Lahat po kami mga nagtitinda. Yun lang po hanap buhay namin. Yun po, marangal pong trabaho yun dahil ang tinitinda namin kahit papano, kahit barya-barya, kumikita din kaunti pambili ng
amin kakainin araw-araw. Yan, sa lahat ng anak ko na mga lalabas ngayon, kay Lani, kay Judith, kay Sylvia, kay Mel, ay doble ingat kayo ha. Pag alam nyong baha, wag na kayong tutuloy. Bumalik kayo kasi baka yung pag itinuloy nyo, yung pinakapupuntahan nyo, mas grabe pa ang mahirap na makabalik. 'Di ba? May ibalik ang sasakyan sa mga ganun. At lalo na dyan, matataas ang mga lugar dyan sa Batangas. Kay Mel, na lagi kong pinapaalala sa kanya na may malapit sa ilog. Yan po, malapit kasi yan dyan sa dagat. Wag na wag kang magpapabaya ng dyan sa inyo, pamilya mo. Sabi ko nga, 2 lang kayo mag-asawa at 2 lang din naman ang anak nyo. Kung sakaling nakikita nyo na hindi na maganda na rumaragas ang ilog, tag-iisa kayo ng anak mo, na tag-iisa kayong bata. Bitbitin na agad yung palabas, hindi kung ano-anong hahanapin yung gamit, hindi naman importante ang gamit. Importante po yung mga anak nyo. Sabi ko nga ganun. Lagi kang ganun at lagi kayong mga importanteng bagay na mga, kung mayroon kayong pera sa mga bulsa nyo, lagi nyo ididikit sa katawan nyo, flashlight, ganun. Kung ano yung cellphone, i-charge nyo habang may kuryente. I-charge nyo yan, ipupul nyo para in case emergency may panguntak kayo at maglulod kayo kung sakali. Kahit na may wifi kayo, ilulod nyo ang inyong mga cellphone. Para kung sakali nasa labas kayo, mayroon kayo kontak sa isa't isa sa inyo sa mga kapatid. Magkakapatid kasi siyempre wala kayong ibang pagkukuntakan kundi kayo magkakapatid. Yun lang po yung aking sa Payatas, yung mga nandiyan sa Quezon City, lalo na sa apo ko na medyo bata pa yon, hindi pa masyado yan, matakotin pa yon, kaya ingat ka din dyan, lagi ka tatawag, yung sinasabi ko sa'yo kung sino yung nandiyan kasama mo. Tatawagan mo sila na ganito nangyayari. Yan, huwag kayong magpapabaya kasi hindi ako nagpabaya ng paalala sa inyo. Yan, tandaan yan. Ako, tinan mo ako, kahit ganito lang ako, pero alalay ako dito sa mga ganun klase, lalo na sa mga panahon natin ngayon. Okay, thank you so much sa lahat. Welcome to my vlog. I love you to sa inyo lahat ng aking mga kaibigan, mga follower. Maraming salamat sa inyo. Thank you po sa mga anak ko. Marami din salamat sa lahat na suporta nyo sa amin. Yan, thank you po. Maraming salamat. Ingat po ang lahat. Magdala ng payong.